Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time 10:12 sa aga. Dali na, tukipunta ang Western Visayas. Dali na, ang mga solusyon sa problema pinaagi sa siyensya at teknolohiya. Sa siyensya at teknolohiya, inovasyon. Dali na, tukipunta ang Western Visayas. Dali na, tukipon ang manugang sa rehiyon. Libuton tahibayun ta kasaysayan kaluluwa. Tukip, Western Visayas. Tukip, Western Visayas. Magpamati na sa Tukip sa Radyo Pilipinas Iloilo. Kada Miyerkules, Huwebes kag Biyernes, alas 10 tungtong alas 10:55 sa aga. Tukip! Dali na, tukibonta ang Western Visayas. Mabuhay Pilipinas, mabuhay Western Visayas. Dali na, tukibonta ang Western Visayas. Dali na. Maayong aga Luzon, Visayas, kag Mindanao. Live nyo kami nga batian sa 585 kHz sa lilisoan sang inyong mga radyo kag sa Radyo Pilipinas Iloilo Facebook page. Tukibonta ang Western Visayas. Dali na. Adlaw kita sang Miyerkules mga kaabyanan, July 22, 2026. Welcome sa panibago naman nga episode sang programa Tukib, ang Science and Tourism Program sang Radyo Pilipinas Iloilo. Tukib, Western Visayas. Tukib. Akong inyo katukib Hope Torrechante, and as usual, another day, another topic, another guest ang aton makaupod. Tukibonta ang Western Visayas. Subong nga adlaw mga kaabyanan aton nga istoryahan ang Nutrition Month 2026 diri sa syudad sang Iloilo. Ibaluan nga kada bulan sang Hulyo mga kaabyanan ginakabig ini no nga Nutrition Month, and healthy bala ang mga ginakaon ninyo nga mga pagkaon. Visayas. And diri sa syudad sang Iloilo, may mga programa ayan ang city government para sa nutrisyon sang mga pumuluyong Ilonggo. Well, hibaluon na naton mga kaabyanan because in a while makaupod naton ang Community Nutritionist Dietitian sang Iloilo City Health Office City Nutrition Program, si Sir Lance Ivan Trespeses. Aton istoryahan again ang Nutrition Month sini nga bulan sang Hulyo, and of course no ang mga healthy lifestyle, and at the same time ang mga programa sa nutrisyon sang Iloilo City Government. Tukibonta ang Western Visayas. But before that mga kaabyanan, i-check anay nato no ang lakat sang panahon and ang aktibidad sang Bulkang Kanlaon. Lakat sang panahon, hibaluan ta, kanlaon bantayan, alerto kita, stay safe, stay ready, pamatian na. Unahon naton mga kaabyanan sa aktibidad sang Bulkang Kanlaon, nagapabilin ini no sa Alert Level 2. Uonta, kanlaon. Madugay na mga kaabyanan nga nakasaka sa Alert Level 2 ang Bulkang Kanlaon, and despite sang mga moderately explosive eruptions sang bulkan, wala inigin pasaka no ang iya Alert Level status, but rather maintained sa Alert Level 2. Bantayan. Meanwhile, sa makaligad nga 24 oras, naglabot sa 14 ang volcanic earthquake sang Bulkang Kanlaon. Lakip na dira ang 3 ka volcanic tremors.
Ang SO2 sang Bulkang Kanlaon 1,914 tons kag nabalag ina kahapon nga adlaw July 21. Sa piyak nga bahin mga kaabyanan para naman sa lakat sang panahon. Hibaluan ta kanlaon bantaya. Yari sa aton nga piyak nga linya ang aton nga DOST Pag-asa Iloilo. Hello, good morning. Welcome sa Radyo Pilipinas Iloilo. Hi, hello, good morning. Muna ang aton latest weather update para sa karon nga adlaw sang Wednesday, July 22, 2026. So, as of 8 a.m. kaganang aga, ang kinamonitor naton nga low pressure area ay nakasulod na sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Gina-estimate naton base sa mga available nga data nga may kalayon ini 1,015 km east of southeastern Luzon. So, ang hindi nga LPA ay may high chance hindi nga mag-develop into a tropical depression o bagyo within the next 24 hours. Samtang southwest monsoon ang nag-aapekto sa may Mindanao kag Palawan, kag ang trough sini nga low pressure area ay nag-aapekto sa may eastern sections of southern Luzon kag Visayas. Diri naman sa western Visayas ay mag-experience kata sang magalumo ng kalangitan nga may mga lapta-lapta mga pag-ulan panglad kag panaguob tugas ang southwest monsoon. Mahina tubtub makasarangan naman ang hangin naton nga magahalin sa direksyon southwest to south nga magadala sa makanay tubtub makasarangan nga pagbalod sang aton kadagatan. Forecast temperature naton generally na sa 24 to 33 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutla kag ining alas 5:36 ang aga kag magatunod ini alas 6:16 karon sa hapon. Kag muna ang ato latest weather update halin diri sa may Iloilo Taploy Radio Station. Ako si Lenore Silvestre, madamo gid nga salamat. Madamo gid nga salamat, Ma'am Lenore Silvestre sang Pag-asa Iloilo. Lakat sang panahon, hibaluan ta kanlaon. Nabatian mga kaabyanan ang aton nga updates gikan sa DOST Pag-asa kag DOST Fivox. Ang oras sa Radyo Pilipinas 10:18 sa aga. By the way mga kaabyanan, sa nangin aktibidad sa nga presidente subong nga adlaw, antes kita magsulod no diri sa programa Tukib, nabatian naton ang mensahe o kon speech ni President Ferdinand Marcos Jr. Ini sa tapos nga pangunahan ang bawat bayan makikinabang kag ang Bangsamoro Government Convergence Program sa Philippine Army Headquarters sa Dato Odin Sinsuat, Maguindanao del Norte subong adlaw July 22. So ginpangunahan ni President Marcos Jr. ang ceremonial turnover kag awarding sang assistance sa Bangsamoro Ministries, offices, agencies, and at the same time ang ceremonial turnover sang Socio-Civic Project Fund, assistance to the Cotabato City Government and the Provincial Government of the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. So ina no ang nangin aktibidad ni President Ferdinand Marcos Jr. sini nga aga July 22. Sa aton nga pagbalik mga kaabyanan, aton na nga makaupod ang aton espesyal nga bisita. Ang mga solusyon Aton i-check kung healthy bala ang aton mga ginakaon. Paano bala no or diin nagasugod ang healthy lifestyle. ibonta ang Wednesday. And syempre, since mga pumuluyo diri sa syudad sang Iloilo, curious no kung ano ba lang mga nutrition program sang city government. So hibaluon naton in a while mga kaabyanay kay makaupod naton si Sir Lance Ivan Trespeses. Magabalik ang programa Tukib. Punong magagakin. Kung walang puno, walang paglalakad. Hindi talaga siya masosolve sa
kalsada lang. Ma'am will support you kasi gano'n na rin yung we have to change that mindset talaga eh. Yung active mobility. Mula lunch, sobrang init na dito. Mahirap pag naglalakad dito. Halos walang masisilungan. Mga tao ayaw maglakad kasi talagang walang maayos na sidewalk. Nung pinakita ko kay BBM po yung plano nyo, tuwan-tuwa siya. Kasi kung makikita niyo yung vision niya, yung MT Villanueva pilot, full support yung national government dun sa vision ni Mayor Lenny for Naga City. Very excited kami. Malapit na tayong mag-start dito sa MT Villanueva sidewalk and active transport project natin with the city of Naga. Nakamark na natin yung mga puno. And ito, yan, street lights na tayo, nakamark na tayo. Siya kasi ito yung lay-by, no? Yeah, kompleto na tayo. Ganda naman ng wires. Ang linis nun. Towards the end of this year, magkakatotoo na yan. Hindi na lang picture yan. Sana maging proof of concept din siya for the rest of the major thoroughfares in Naga and hopefully And the country. entire country. Philippine Standard Time 10:22 sa aga. Sa gihapon nini ang programa tukib ang Science and Tourism Program sang Radyo Pilipinas Iloilo. And as promised, makaupod naton sini nga aga nga aton nga espesyal nga bisita. Isa ka registered nutritionist dietitian ang community nutritionist dietitian sang Iloilo City Health Office City Nutrition Program. I believe ready na sa aton nga Zoom ang aton nga bisita. So let's welcome mga kaabyanan si Sir Lance Ivan Trespeses. Sir Lance, maayong aga. Welcome sa Radyo Pilipinas Iloilo. Maayong aga, no, Ma'am Hope, and maayong aga man sa ating nga mga listeners, no. So madamo gid nga salamat sa Radyo Pilipinas Iloilo kag sa programang Tukib sa pag-invite sa akon para agud maistoryahan ang aton nga 52nd National Nutrition Month celebration, ang sini nga tuig nga tema kag syempre ang aton nga mga nutrition initiatives diri sa Iloilo City. And isa gid ni sa maayo nga oportunidad, no, agud mahatagan naton sang impormasyon ang aton nga mga kasimanwa parte sa importansya sang aton nga maayong nutrisyon. Yes, very excited na kami, Sir Lance, no, nga may baluan yung mga initiatives, no, sa city government para sa nutrisyon, especially sa mga kabataan, no, diri sa syudad sang Iloilo. But of course, no, gusto namon anay magpasalamat sa imo sa opportunity, no, nga makaupod ka subong nga aga. Very very prompt man ang pag-say yes ni Sir Lance para sa aton nga interview subong nga adlaw. But Sir Lance, no, bilang community nutritionist dietitian sang City Nutrition Program, kamusta, no, based sa inyong observation sa City Health Office, kamusta ang sitwasyon sang nutrisyon, no, diri sa Iloilo City? So sa aton nga City Nutrition Program under sa aton nga City Health Office with Iloilo City Government, nalipay gid kita nga makita nga nagapadayon ang improvement, no, sang aton nga nutritional status sang aton nga mga preschool children diri sa Wow. Iloilo City, no. Mhm. So subong nagapatuloy ang pagnubo sang cases sang aton nga mga stunting, sang Wow. aton wasting, Mhm. nagapakita nga ang aton nga mga nutrition intervention sa aton nga syudad nagresulta sa positibo gid nga kauswagan, no. So pero gusto ko lang ipahibalo nga hindi kita dapat magpakampante, no, padayon gihapon kita nagapangatubang sang triple burden of malnutrition. Amo ni siya ang ginatawag dala diri ang aton nga undernutrition, micronutrient deficiencies kag ang aton pagid nga overweight and obesity. Gani padayon man ma'am ang aton nga nutrition program agud ma-address ini nga mga concerns. Yes, and first question pa lang, maayong balita na ang ginhatag sa atin ni Sir Lance kay nagnubo ang stunting nga numero, no, diri sa syudad sang Iloilo. Maayo ini, no, nga patimaan sa nutrition program sang Iloilo City Government sa Nutrition Month, no, subong nga bulan sang Hulyo, Sir Lance. Ano ba lang aton nga tema kag anong mensahe nga gusto ipalabot sini, no, sa mga Ilonggos, Sir Lance?
Yes, ma'am. Thank you, no. So ang aton nga Nutrition Month ginasaulog ta siya ni tungod sa aton nga Presidential Decree 491, no. So amo ni siya nagadeklara sang National Nutrition Month celebration, and subong nga tuig ang aton nga official theme, no, for our 52nd National Nutrition Month amo ang nutrisyon at kalikasan ating pangalagaan, no. So simple lang ang tema pero dako gid ang mensahe sini, no. So ginapahanumdom kita nga ang aton nutrisyon kag ang aton nga kalikasan may dako gid nga koneksyon, no. So kung magtulo ko naton, healthy environment leads to healthy food, Wow, and healthy yes. food leads to healthy people, no. Kung aton pagaproteksyonan ang aton nga kalikasan, makasiguro man kita nga may ara kita nga masustansya nga pagkaon para sa present kag future generations. Mhm. And to add lang, ma'am, no, so ang mga pagkaon nga ginakaon gid naton adlaw-adlaw nagahalin, di ba, sa aton nga mga mangunguma, sa aton nga mga ngisda, kag sa kalikasan in general, no. Kung maguba ang aton nga environment tungod sa climate change, sa polusyon o kung sa pagkadula sang aton nga mga natural resources, magaapektuhan man ang ginatawag naton, ma'am, nga food production. Kag kung maapektuhan ang food production naton, nagaapekto ini man sa availability kag sa prices or sa presyo sang aton nga mga pagkaon, no. Amo na nga ang pag-atipan sang aton nga kalikasan hindi lang siya environmental responsibility nga gintawag kundi nutrition responsibility man. Wow. In other words, cycle gali siya, no, Sir Lance. Healthy Yes, environment leads to healthy food, no, food, and healthy people man, no. Kay food, di kung nagakaon kita sa mga healthy nga mga pagkaon, healthy nga lifestyle ang aton nga gina-exercise, no. So healthy man ang aton nga pagpangabuhi. So kanami sa nga mensahe, no, nga ginpalabot ni Sir Lance diri sa aton nga programa. Sir Lance, na-mention mo kaina, no, may mga programa ang city government, no, sa idalom sang City Nutrition Program. Ano ba lang mga nagapanguna nga mga programa or inisyatiba, no, sang City Nutrition Program para sa aton nga mga pumuluyo? So sa liwat, ma'am, no, ang aton nga role sang Iloilo City Nutrition Center, kita, ma'am, kami ang naga-lead sang implementation sang nutrition programs diri sa Iloilo City sa syudad, no. So padayon kami nga naga-conduct sa aton nga mga pumuluyo sang nutrition assessment, nutrition counseling, may ala kita ginatawag nga annual nga operation Timbang Plus, no. Mhm. Kag may ara man kita micronutrient supplementation specifically sang aton nga mga iron, calcium nga mga supplements nga ginahatag, no, kag sa breastfeeding promotion, and also may ara man kita nutrition education kag iban pa nga mga community-based nutrition programs. Mhm. So ginabuligan man namon ang aton nga mga barangay, no, paagi sa aton nga mga RNDs or registered dietitians sa kada distrito, area monitors naton kag sa aton nga mga barangay nutrition scholars agud madala naton ang nutrition services mas lapit siya sa community. Ang amon nga handom diri sa nutrition program is that kada Ilonggo may ara access sa libre kag dekalidad nga nutrition services. Wow, kada Ilonggo may access sa libre kag dekalidad, no, nga nutrition services. Sir Lance, na-mention mo kaina may ara sang significant drop, no, sa aton nga stunting and also malnutrition. Do ano ka significant ang ini nga drop, Sir Lance? If you know the data, no, sang aton nga city government sa stunting and sa aton nga malnutrition. Yes, ma'am. Actually, nag-consolidate ako din, no, sang record. Wow. Gin-compare ko from 2024, Mhm. 2025 to current naton nga tuig, no. So, base sa resulta sang aton nga Operation Timbang Plus, makita naton ang prevalence sang aton nutritional status, no. So, ang prevalence sang aton nga undernutrition or ang mga gagmay sa ilang nga height, no, nagbubo halin 1.5% sang 2024 pakadto sa 0.9% subong nga tuig. Ang Mhm. ato naman, ma'am, nga stunting, halin na siya sa 2.0% naging 1.4%. And ang aton, ma'am, nga wasting, halin sa 0.6% naghimo siya subong 0.3%. Ang aton, ma'am, nga overweight and obesity, halin sa 1.4 sang 2024
ini naging 1.0%. So ini nga mga positibo nga resulta bunga gid ni siya sang padayon nga pagpatuman sang nutrition program sang Iloilo City Nutrition Center. Specifically ang ang Operation Timbang Plus, no. We also monitor ang ila gid nga status bala kung nag-improve, in which there is really a positive nga outcome sa ila based sa ila sa aton nga 2026 Operation Timbang Plus, no. So gapasalamat gid kami sa pagbuligay, no, kung hindi lang ang registered dietitians pati man sa aton nga mga area monitors, barangay nutrition scholars, even ang mga barangay health workers naton kagang aton nga mga partner agencies nga nagaalagad sa aton gid nga komunidad. Yes, no? And Sir Lance, i-clarify lang naton, no? Hindi lang ini sa bulan sang Hulyo ang aton nga mga nutrition programs, no? I-emphasize naton nga this is a whole year round, no, program sa Yes, city ma'am. government. Oo. Yes. Yes, ma'am. So gusto na mo ma'am gid nga thank you for that, no. Ang tanan nga mga initiatives kag services ang nutrition center ano ni siya all year round, hindi lang siya every nutrition month or July, no. Kung may ara nutrition concerns ang isa ka pamilya, may bata nga underweight o kung overweight, kung gusto nila balaan bala kung paano magkaon insakto, welcome gid sila para magpalapit sa aton. Yes. Except that subong niya, Sir Lance, no, may celebration lang kita for the Nutrition Month. I wonder kung may mga activities kita specific for the Nutrition Month this month of July, Sir Lance. Yes po, ma'am. Actually, madamo kita nga activities throughout the month, no? So, month-wide activities ni siya. So, nagumpisa kita sang July 1 sa Nutrition Month kick-off paagi sa pagbutang sa nutrition booth sa Iloilo City Hall, no? Kundi naghatag kami sang libre nga nutrition screening, nutrition counseling, kag nag-distribute kami sang vitamin A, calcium, iron nga supplements. And also, nagapadayon gid subong ang aton nga nutrikwento ni siya para sa aton nga mga daycare centers ni siya sa mga children. May ara makita nutrition lectures nga simultaneous ni siya ma'am ginaobra sa aton nga mga barangay kag eskwelahan. And also may papaalabuton gid nga nutrition month culmination activity sa end of the month, no. May ara kami diri nga mga pang plan nga mga competitions and dala na di siya, if okay lang habalon ko, no. Yes. Ito chef with mom nga cooking competition, may ara kita sang rice munggo sesame innovation challenge, and may ara gid kita sang mga lectures nga nagahalin sa mga nutrition experts sa field, no. So ang gusto naton amo na nga nutrition month hindi lang siya isa ka celebration, kundi isa gid siya ka movement para sa healthier nga Iloilo City. Sir Lance, san-o ang aton nga culmination activity, no, for the Nutrition Month, and diin ang aton nga venue sang programa sang sini nga celebration, Sir Lance? Yes po. Thank you sa question, ma'am. So ang aton nga Nutrition Month culminating activity ay sa July 30, Thursday ni siya, ma'am, sa SM at Iloilo Terminal Market. Yes, perfect na perfect ang venue kay market, merkado, pwede makabakal sang mga ulutanon dayon, no, prutas, no, parang sugudan man nato ng healthy lifestyle, Sir Lance. And speaking of the healthy lifestyle, no, sa panahon subong, Sir Lance, no, nga nagataas ng presyo sang aton nga mga balaklon, no, brought about by the increase man, no, sang fuel naton diri sa pungsod Pilipinas, paano ayhan makakaon sang masustansya ang aton nga mga pumuluyo bisan nga limitado, no, ang ila nga budget. Sir Lance? Yes. Very relevant question, ma'am, no, because sini nga recent nga mga bulan nga kita sang price. Batian mo ako, ma'am? Yes, medyo nag-glitch lang kita sa Hello? internet connection, Sir Lance, but go ahead. Batian. Sorry, good, no, kay medyo akong connection, pero I hope clear na siya, ma'am. Yes, yes, loud and clear, Okay. Sir Lance. So, subong
Oo. So bali ma'am miara kita nga crisis nga napatubang in the last months, and I know nga nag-apekto gid ang aton nga mga ginaatubang sa presyo kag sa aton nga capacity to buy or to para magbakal sa aton nga mga pagkaon, no. So as much as possible gina-recommend namon nga kung magbakal kita sa aton nga mga ingredients, sa aton nga mga lutuon, mas marami gid nga local ang aton nga Yes. mga ginabaklan, no, kay hindi lang na siya nga mas barato kundi paagi na siya sa paagi sa pagbakal sang aton nga mga local nga vendors, kay gina-source na siya mo sa aton nga mga farmers, sa aton mga fisher folks, kag sa aton nga mga other pagid nga sources. Mas makabulig pa kita sa economy sang Iloilo City. And at the same time, makasiguro kita nga ang ingredients nga ginabakal naton less ang mga preservatives, less ang processing, no? Kung kumpara kung magbakal na kita sa mga ready-made nga mga pagkaon. And Mhm. gusto gid namon i-advise nga ang tanan nga mga pumuluyo kung makaya i-follow ang aton nga pinggang Pinoy nga ginatawag, no. So sa usual or sa typical naton nga meal bala sa aton nga pagkaon sa pamahaw, panyaga, panyapon, ang pinggan nga na may unod sang tatlo ka major nutrients. Amo Mhm. ni siya ang aton nga go or kung ang mga carbohydrates amo ni siyang gahatag gid sang aton nga energy sa aton nga lawas para mag-function maayo, and also ang protina, no, magahalin sa aton nga mga animal protein, pero as much as possible paon ta lang ang mga panit sang manok, tambok sang baboy kag baka para hindi gid ni siya makaapekto sa aton nga cholesterol levels, no. And at the same time ang protina daan kinahanglan kay nga sa organs naton kag sa aton nga mga parts ng lawas naton kinahanglan gid ni siya para may ara bala sang shape kag may ara bala sang repair sang aton nga mga tissues kag aton nga dugo, and as well as ang healthy naton nga mga fats. Di na siya makuha usually sa aton nga mga mayo nga oil, no, olive oil, canola oil, avocado oil, and if may ala man na siya source sa aton nga mga peanuts, sa aton nga mga legumes, no. And lastly, ang pinakaimportante tunga sang pinggan, unod ya kung may ara gid kita fruits and vegetables. Kaya Yes. nga aman, may ara sila sang natural source di nga vitamins, minerals, fibers, kag antioxidants nga hindi siya naton siling makuha dali-dali sa iban nga mga pagkaon. So mas maayo nga kung makaya pa lang i-follow gid naton ang pinggang Pinoy kay amo na siya ang ideal kag realistic nga ginatawag nga paagi para magkaon ang kada Ilonggo kag kada Pilipino in general sang kumpleto, sustansya kag sustainable nga pagkaon pirmi pang-adlaw-adlaw. Mhm. Sir Lance, may mga pagsulundan ka ba, no, or mga gawi ka ba nga dapat i-correct sa aton nga mga Ilonggos, no, para nga sakto ang ilang pagkaon, no, or may mga myth ka ba nga gusto i-debunk, no, when it comes to healthy eating or healthy lifestyle, Sir Lance? Yes, ma'am, no. So very common subong nga panahon ang convenience nga ginatawag bala kung Yes. misadaan dasig ang pace ang aton kabuhi. So ang tendency is magbakal kita sang mga humana nga pagkaon, Mhm. and ang tendency ni daan sa mga processed, ultra processed nga mga convenience food, ang tendency taas ang content or ang sulod niya damo sang asin, sang sugar, kag sang alak, kag sang taba, no. So amo na siya ang mga particular nga mga nutrient nga hindi namon gusto for our sa aton nga kabilugan nga pungsod. Mhm. Pero ang ako na gina-advise usually is kung may ara oportunidad para mag-prepare bala sang pagkaon before or kung balunon sa work or kung sa school, no, mas better gid siya. And siyempre yung tubig gid, kung I know very gali na ng panahon subong, no, gainit, gaulan, very uso ang sakit, no. So as much as possible kaon sa utan kag prutas para sa immune system, no, mas magabakod, and also tubig para malikawan naton pagid ang other nga mga sakit, especially uso ang kidney disease. And also gusto ko lang i-debunk siguro nga mga myths, ma'am, more on ni ara daan gid kita makita sa social media, no, nga
kwaon mo hindi ka magkaon sang carbohydrates, kwaon Yes. mong isa ka component sang pinggang Pinoy. Ang explanation na didaan nga may pinggang Pinoy kita is that wala sang isa ka pagkaon nga magahatag sang tanan nga essential micro and macronutrients sa aton lawas. Amo na nga kung makaya pa lang no miara kita sang go group kag low nga food. So amo na gid ang pinaka-relevant nga myth para sa akon based on my experience as well sa before no sa mga previous years no may ginakat sila nga sila gakaon carbs, may ibang fats lang nga ila ginakaon. Mhm. And as well as ang aton nga mga fasting no, may ara kita ginatawag nga intermittent fasting. Yes, oo. Ang fasting daan ma'am actually advisable na siya pero hindi siya advisable sa tanan because for Mhm. example if ang patient or if ang tao may ara siya sang diabetes no, so hindi siya advisable because naga-take na sila most likely sang ilang nga mga gapanubos ang sugar balas and ang tendency is that mas kung mai-cut sila or kung mag-fasting sila may ara sila sang or magka-hypoglycemia episode sila magalingin ila ulo, Mhm. madulaan sila persa. Ang mana sang una may mga pasyente ko nga natubang nga it's because of nga nag-fasting sila or nakita to nila ang mga advice regarding sa fasting no. Applicable siya but not for everyone no. So ang amon gid nga pangabay sa aton nga mga Ilonggo dapat kung makaya 3 balanced meals gid tani no pamahaw panyaga panyapon kag Mhm. kung may ara pa sang time kag may pagkaon pwede gid ka snack sa aga kag sa hapon in the kis-aga nagahatag pud ka na kami na snack sa gabi especially sa mga patient nga may mga sugar nga problem. Pero as much as possible amo na well balanced meals ang meals nga na consisting sang tanan nga macro amo na siyang atong carbs, ang protein and fats and ang aton nga micronutrients amo na siyang aton nga vitamins and minerals no. So kung makaya gid amo gid nang amon nga gina-advise and recommend. Mhm. And thank you for clarifying about the fasting, no, Sir Lance, because may mga kauturan kita nga do medyo natitempt bala nga mag-fast para nga dasig, no, kuno ang paglusang weight. However, it's not for everyone, no. Amo nang mensahe subong nga gina-clarify, no, ni Sir Lance being a registered nutritionist dietitian, no. Sa aton nga mga kauturan dira may dyan may ara Sir Lance, no, nga naga OMAD, no, or 1 meal a day may ara man sang 16 hours nga Ah, fasting. So, hindi ni yes. siya applicable sa tanan. So, depende sa gihapon sa inyong need, no, sang inyong body. So, how will you know, Sir Lance, kung applicable ang mga fasting nga ini or OMAD nga ini sa imo? Do we need to seek a registered nutritionist dietitian or a doctor, no, para ma-identify kung bala nagakaigo ini sa amon? Yes, ma'am. Thank you for sa statements nga nino. Gusto ko lang gid i-emphasize nga ang nutrisyon, ang essence gid bala sang aton nutrisyon is highly individualized. Ang Mhm. meaning sini kung applicable to sa isa, it may not be applicable to you kay lain man ang ilang nga build up, lain ang BMI, lain ang ilang nga mga conditions nga ginabatsyag no. So it is really best for us para mas clear or mas legitimate and mas applicable sa aton ang advice kung mag-visit kita sa nutrition related professionals naton kaangay sang aton nga mga dietitians and also sa aton nga mga doctors no nga naga-specialize sa medical nutrition no. So hindi gid kita pati sa mga trends na bala nga nagauso nga ma-entice nga ay itlog lang yung kaon niya sa isa ka adlaw o kundi Mhm. nagtubig lang siya or nag-OMAD siya, it's because delikado siya. Dako ang consequence niya, especially sa may mga ginabatsyag naton nga mga kauturan diri sa Iloilo no, mas dako pa ang consequence niya kaysa sa benefit niya nga mahatag. And gusto ko lang mag-add, siguro uso na nga grabe bala ang pag-diet, dasig ang pagniwang. Pero Mhm. ang usual na mga katabo is that naga-yoyo. Kung maghambal kita yoyo, dasig pagniwang, pero eventually sa tamaan kabudlay nga i-maintain ang muna nga type of diet Yes. regimen, Mhm. nagabalik, nagadako sila liwat. So, amon gid as much as possible, amat-amat lang no, pagpaniwang, hindi siya gulpi. Because kung gulpi, hindi man mayo, kay magulpihan gid ang aton nga lawas. And especially
is kabuhi ang kapalit kung magkita acidosis na ang mga patients, so budlay siya nga irisgo. Yes. In other words, no to peer pressure, no? Hindi ka magpa-pressure just because society told you, no, nga, ay, amo ni gamiton mo, amo ning obrahon mo, no? Seek medical advice first, no? Or experts advice first, no? So, klaro, sa aton nga mga tagpalamati. And Sir Lance, no? Ang aton nga pagkaon, one thing lang na, So, dapat may coupled ini siya sang iban pa nga mga gawi, no? Para mangin holistic ang aton nga healthy nga lifestyle, Sir Lance. Ano ba lang mga dapat ubrahon pa sa aton nga mga kauturan, especially yung mga kabataan naton, no? Mga pumuluyo naton, no? Para nga magabulig, aside sa pagkaon, ano pang dapat nila ubrahon? So correct gid na ma'am no, very advisable gid nga diet is a part of a healthy lifestyle, because a healthy lifestyle would include number one, your proper diet, no? Mhm. Number two, physical activity. Kung maghambal kita physical activity, hulad as much as possible. Ideally, general advice lang ni siya, 30 minutes no sa isa ka adlaw, sa isa ka week no maka-accumulate kita 150 of moderate nga exercise. And also proper sleep, very important as well. I know kisa budlay no kay syempre damo kita sa mga obligations, damo responsibilities, pero kung may maayo kita nga tulog no around 7 to 9 hours of quality sleep nga ginatawag, mas maka-prepare ang atong lawas kag mas may ara kita energy para mag-start sa bag-o naman nga adlaw. And of course, stress management also no hindi naman ikawan nga kadamo sang stressors no sa aton nga kabuhi, pero paminsaron nga party gid ang stress, party na siya sa aton nga kabuhi, hindi na siya kisa malikawan. So, as much as possible, kung makaya no nga usually naga-stress eating man. Yes, So oo. kung makaya palang i-manage ang stress, because damo siya nga hindi lang sa diet related kundi sa mga sakit pagid nga related nga maapektuhan ang ginatawag naton nga stress. And siguro lastly, ang gusto ko lang gid nga i-emphasize no disiplina, because ang mga muni nga lifestyle nagadepende na siya sa discipline sang isa ka tawo no. Kung nag-start lang siya 3 days no, 2 days nga maayo ang ano, hindi man siya sustainable in the long run. Para ma-maintain tang healthy lifestyle, there should be discipline on the part of the person. And same man na kung maghatag kami sa mga meal plan, same na siya kung i-follow bala. The most nga mahatag namon are advices, guidance, and even meal plan, pero nagadepende gid sa kada tawo ang kung paano nila i-take into action ang ginhatag nga mga advice naton sa ila subong. Yes. And adults could relate gid ya, Sir Lance, no, sorry, sa stress, no? Kay ti as you grow older, though mas prone ka, no, sa stress. But then, if you're active also, no, sa physical mo nga aspeto, for example, nagahulag-hulag ka, naga-sports ka, do ma-minimize mo ang noise around you, no? So, mas maka-focus ka, which is part also of your healthy lifestyle then, no? So, thank you for that message, no, Lance. Yes And po. siguro, yes, you may add something, no, Sir Lance? So siguro ma'am, before kita matapos no, ginapangabay ko ang tanan sa magupod sa activities ang Iloilo City Nutrition Center sa sini nga bulan sang Hulyo no. Padayon naton nga suportahan ang mga program sang City Health Office kag himuon naton nga ang maayong nutrisyon bilang kabahin ng aton nga adlaw-adlaw nga kabuhi. Dumdumon Yes. gid naton nga healthy people need a healthy planet no. Kag ang pag-atipan sa aton nga kalikasan isa man kapaagi sang pag-atipan sang aton nga kaugalingon kag sa masunod nga henerasyon pa no. So happy 52nd National Nutrition Month kag padayon naton isabuhay ang tema nga nutrisyon at kalikasan ating pangalagaan. So madamo gid nga salamat ma'am. Hope sa Yes. aton nga mga listeners
Ayong adlaw sa aton tanan. Sir Lance, before we go, no, ang imo naman nga mensahe last na, no, sa mga ginikanan naman, no, especially may mga kabataan sila nga nag-eskwela, no, nagabalon sa school and all. Anong imo nga malaygay or mahatag nga advice, no, sa mga ginikanan? Yes. Sa aton tanan nga mga Ilonggo, sa parents, no, especially gusto ko lang ipalabuot nga ang maayong nutrisyon nagaumpisa sa aton nga panimalay, no. So ang tagsa ka mga desisyon nga kada adlaw naton ginapili kung ano nga mga pagkaon, kung sa paglikaw sa aton nga food waste kag sa pagsuporta sa aton nga mga local farmers and fisher folks, and of course sa pag-atipan sa aton nga kalikasan, miara gid siya nga dako nga epekto sa aton health kag sa future naton nga mga kabataan, no. So as much as possible amo tugin pang mention ko kagina, no, practice mindful eating sa paagi sang pinggang Pinoy, no, kag hindi pag tangkilik sa mga ultra processed nga mga pagkaon, because ang mga small gamay lang nga changes kung ginahimo siya consistently will really create a healthier family and of course a healthier community as Ilonggos. Yes, kag ang healthy nga pamilya, happy nga pamilya, no, Sir Lance. So with Yes, that, correct gid. with that, sir, madamo gid nga salamat again sa imong nga tiyempo diri sa amon sa Radyo Pilipinas Iloilo, and Happy Nutrition Month, no, kabay pa nga mangin madinalag-on ang aton nga culminating program sa July 30, no, sini nga tuig 2026. Sir Lance, mabuhay ka, maayong aga sa imo. Madamo gid nga salamat ma'am, kag madamo man nga salamat sa Radyo Pilipinas Iloilo sa invitation. God bless everyone. Nabatian mga kaabyanan si Sir Lance Ivan Trespeses, isa ka registered nutritionist dietitian, ang community nutritionist dietitian sa Iloilo City Health Office City Nutrition Program. And syempre, thank you man sa aton nga mga katuwang technical. By the way, thank you sa mga nagtutok ha, sa Facebook kag sa radyo sa 585 AM. Thank you man sa aton mga katuwang technical diri sa studio, Sir Vermore Aventura, kag sa transmitter. Sir John Magallanes. Kilitaay naman kita buwas mga kaabyanan. Same time, no? 10 to 10:55 AM. Nangin kaupod ninyo, Hope Torichante, kaginiang Tukib. Dalina, tukibon tang Western Visayas. Dalina, tukibon ang mga solusyon sa problema, pinaagi sa siyensya at teknolohiya. Sa siyensya, teknolohiya at inovasyon. Dalina, tukibon tang Western Visayas. Dalina, tukibon ang mangugar sa rehiyon, libuton tahibaluon ta kasaysayan ka. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM.